Bilang OFW na kagaya ninyo, palagi pa rin gumugulo sa akin kaisipan. O yan mga kababayan, sa video ito ating tatalakayin ang 7 dahilan bakit hanggang ngayon ay mahirap pa rin ang mga OFW. Ano kaya ang mga dahilan na yan? Kaya samahan ako panoorin ang video ito. Na kung ang pagiging OFW ang sagot sa ating kahirapan, bakit magpahanggang ngayon ay marami pa rin OFW ang nananatiling mahirap? Yan ang ating aalamin sa video ito. Ayon sa datos ng PUEA, ay nasa humigit kumulang 10 milyong OFW ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Bagamat mayroon din namang OFW ang matagumpay, ay marami pa rin sa kanila ang naghihirap. Ayon sa pag-aaral, 7 sa 10 OFW ang nananatiling mahirap. Kaya bilang OFW, nakagaya ninyo, ay alam ko ang mga dahilan bakit ito nangyayari. So, ang nakikita kong unang dahilan ay ang maliit na pasweldo sa kanila bilang OFW. Kasi karamihan ng mga OFW na narito sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, ay sumasahod lamang ng 20 hanggang 30,000 piso kada buwan. Hindi pa kasama dyan ang kanilang pagkain, upa, at padala sa Pilipinas. Kaya kung iisipin mo, ay magkano na lang ang matitira sa kanyang sweldo. Dumako na tayo sa ikalawang dahilan. Sa aking palagay, kaya nananatiling na mahirap ang isang OFW ay dahil sa kawalan nito ng disiplina sa sarili. Ang iba kasi natin mga OFW, ang iniisip ay panghabang buhay na sila rito sa ibang bansa. Kaya naman wala na silang control sa paggastos. Gastos dito, gastos doon. Para bang hindi na nila iniisip na may bukas pa na darating. Ang pangatlo ay sobra-sobra ang pagpapadala ng pera. Sa totoo lang, kasi tayo mga OFW ay napakamaawain. Siguro dahil na rin sa parte ito ng ating kinagisnang kultura. Mas pinipili pa natin ang magdildil ng asin. Basta importante ay may maipadala lamang na pera sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kaya naman ang resulta ay marami pa rin sa ating mga OFW ang walang ipon at naghihirap pa rin magpahanggang ngayon. Pang-apat, napakaraming utang na iniwan sa Pilipinas. Kaya naman hirap na hirap ang isang OFW na makaaon sa kahirapan dahil ito ay baon sa utang sa Pilipinas. Yan, tama ka dyan. Correct ka dyan. Sa totoo lang, no? Wala na yatang tao sa Pilipinas nang walang utang. Diba? Yun ang katotohanan. Dahil yun lamang ang tanging paraan para mabuhay ang mga tao sa atin sa Pilipinas, ang mangutang. Wala na may iba kasing pagkukunan. Panglima, ang marami pa rin sa ating mga OFW ang nabubuhay lamang sa kasalukuyan. Hindi na nila iniisip yung bukas na darating. Kaya ang nangyari, enjoy now, suffer later. Ang pang-anim naman ay ang nag-iisang breadwinner sa pamilya. Ang nangyayari kasi kapag ikaw ay breadwinner, sa'yo lahat pinapasa o ikaw lahat ang umaako ng lahat ng gastusin ng buong pamilya. Kaya hanggang sa ngayon ay naghihirap pa rin ang isang OFW. Naku, tayo pa mga Pilipino. Kapag nakapag-abroad tayo, siyempre pag uwi sa Pilipinas, tayo lagi ang taya. Diba? Tayo ang manlilibre at dapat may mga pasalubong ka.
Ganyan ang kaugalian natin mga Pilipino, kaya hindi na yan bago sa atin. Ang panghuli ay kaya naghihirap ang isang OFW wala siyang financial literacy o wala siyang kaalaman kung paano niya papalaguin ang kanyang kita o paano niya hahawakan ng tama ang kanyang kinikita. Kaya hindi niya alam kung paano umasenso kasi wala siyang kaalaman paano gamitin ang kanyang pera tungo sa kanyang pag-unlad. Hindi niya alam kung anong negosyo ang kanyang papasukin, wala siyang kaalaman paano umasenso o magtayo ng isang negosyo para umasenso. Kaya yun ang isang dahilan. Kaya ang nangyayari sa kanyang kinikita wala rin nangyayari, nauuwi lang sa wala. Kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ang isang OFW ay nananatiling mahirap. Kaya naman mga kababayan, bilang pangwakas, ang nakikita kong susi para ang isang OFW ay hindi manatiling mahirap ay ang magkaroon ng disiplina sa kanyang sarili, kasi walang ibang tutulong sa kanya kundi ang kanyang sarili. Dapat ay magkaroon siya ng financial literacy o kaalaman kung paano hawakan ng tama ang kanyang kinikita dito sa abroad. Dapat ay matuto ang isang OFW na makahanap ng ibang paraan o yung tinatawag na another source of income para na hindi naman na lahat ng pangangailangan na ay kukunin niya sa kanyang sahod. Yun, tama ka dyan. Kailangan na meron pa tayong ibang source of income. Kaya naman sa tingin ko, nararapat lamang na ang isang OFW ay matuto na magkaroon ng ipon o mag-ipon sa kanyang kita nang upang sa ganon, pag siya ay nangailangan, ay meron siyang dudukutin. Yun ang mahalaga. Hindi lahat ng kanyang pera ay uubusin niya o ipapadala niya sa Pilipinas hanggang sa matapos ang kanyang kontrata ay wala siyang kapera-pera. Kaya hanggang sa muli mga kababayan, yun lamang ang aking pananaw bilang isang OFW kung bakit hanggang ngayon ang isang OFW ay naghihirap pa rin. Kaya maraming salamat sa panonood ng video. Hanggang sa muli, asahan ko na makita-kita tayo muli sa susunod ko pa mga video. Paalam!